After po ng ating lunch fellowship together, we will have our prayer meeting ng 1:15, and then after ng prayer meeting po ang ating afternoon service sa hapon. So yan po ang ating mga balita, and also para po sa mga TNC ladies and men, sa March 1 po, which is Sabado, March 1 na po sa Sabado, ay meron po tayong magkaiba o magkahiwalay na monthly fellowship, pero sabay-sabay po tayo magbe-breakfast dito, yung ating breakfast ng Men's and Ladies Fellowship, 8 o'clock po dito po sa ating building. After po natin mag-breakfast, ang mga kababaihan tutulak sa taas sa mezzanine for their fellowship, at ang mga kalalakihan naman po yung mag-i-stay dito sa ating worship hall for our separate auxiliary group meetings. So yun po yung ating mga announcement lamang, at tayo po yung maghanda na ng ating puso't kaisipan sa pananambahan ng Panginoon. Nais ko pong basahin ang saling sa Pilipino ng 1689, at ito po ay bahagi dito po sa chapter 22, paragraph 1. Ito po ay tungkol para sa banal na pagsamba at araw ng Panginoon. Ang liwanag ng kalikasan ay nagpapakita na mayroong isang Diyos na may pagkapanginoon at paghahari sa lahat. Matuwid, mabuti at gumagawa ng kabutihan sa lahat, at kung gayon ay dapat katakutan, ibigin, purihin, tawagan, pagtiwalaan at paglingkuran ng buong puso at buong kaluluwa at buong kalakasan. Ngunit, ang katanggap-tanggap na paraan ng pagsamba sa tunay na Diyos ay itinatag niya mismo, at sa gayon ay nililimitahan sa pamamagitan ng kanyang sariling kapahayagan ng kalooban, upang siya ay hindi sambain ng ayon sa iminasyon at paraan ng tao o sa mungkahi ni Satanas, kundi batay sa anumang nakikitang larawan o anumang ibang paraang hindi itinadhana ng banal na kasulatan. So dito po natin makikita ang isang mahalagang bagay na kung saan ay sumasamba po tayo sa araw ng linggo, sapagkat ito po ay isinaad ng Diyos sa kanyang mga salita. Tayo po ay inutusan na 6 na araw na magtrabaho para po ipagkaloob ng Diyos ang ating mga pangangailangan sa araw-araw, subalit ang isang araw ay ibinukod ng Diyos upang kilalanin natin ng buong puso, kaluluwa, ang kanya pong kabutihan, ang kanyang mabubuting gawa, at ang kanyang paghahari sa lahat. So mahalaga pong maunawaan natin ang konsepto ng pagsamba. Hindi po ito optional, hindi po ito isang bagay na kung kailan natin maisipan. And that's the reason why we need to really acknowledge God's Word. So tayo po'y dumako sa isang panalangin, tayo po'y tumayon lahat para sa isang pambungad na panalangin. O aming dakilang Diyos, kataas-taasan, soberanong Diyos, ang may lalang ng langit at lupa, Ikaw ang lumikha, O Diyos, sa amin, sa sangkatauhan. Nagpapasalamat kami sa pagkakataon at pribilehiyo na ipinagkaloob mo sa amin, na Ikaw ay aming purihin at sambahin sa pamamagitan ng aming labi, ng aming mga pananalita, ng aming pag-awit, ng aming panalangin, ng aming pagbibigay ng oras at panahon sa aming pagkakaloob. Ang lahat ng ito, O Diyos, ay kinikilala namin sapagkat Ikaw ay marapat sambahin at purihin. Tanggapin mo nawa, O Diyos, ang aming papurit pagsamba. Dumadalangin kami, O Banal na Espiritu, na mangusap ka sa mensahe ng awitin, sa iyong mga salita na bababasa, at sa pamangaral ng iyong salita sa pamamagitan na dadalhin ng iyong lingkod. Nawa, O Diyos, ang lahat ng ito ay magbigay ng kapurihan sa iyong pangalan, sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Manatili po tayong makatayo para po sa ating unang himnong aawitin. Awitin po natin ang isang himno na nagbibigay karangalan patungkol po sa ating Diyos. Ito po ay saling sa Tagalog, Crown Him with Many Crowns. Kordero'y Putungan. Kordero'y putungan sa
kanyang luklukan. Ang himig ng kalangitan ang napapakinggan. Kaluluwa'y awitian, siya nagbigay buhay, ngayon magpakailan paman, haring bigyang pugay. Ang hari niyang buhay ngayon ay putungan. Sa laban at sa libingan ang nagtagumpay. Ang kalwalhatian ay ating isaysay. Tayo'y pinagkalooban, walang hanggang buhay. Hari ng pag-ibig, ating parangalan. Ang kamay niya'y tagiran sa ating nasugatan. Mga angheles man, di kayang pagmasdan. Panginoong manglilikha ng nagpakababa. Putungan ng hari ng kapayapaan, sa kanyang kapangyarihan walang kaguluhan. Ang paghahari niya mapawalang hanggan. Ng panalangin pagpuri, siya'y ating handugan. Amen. Tayo po'y makakaupo na. Tunay nga po na ang ating mga papuri at pag-awit ay hindi para sa ating sariling pakiramdam. Ito ay ating inihahandog sa ating Diyos. Siya po ang spectator at tayo po ang nag-perform ng pananambahan. Kaya lahat po ng elemento ng ating gagawing pagsamba ay ating inaalay sa Kanya. Sa ating pong ikalawang awit ay awitin po natin ang isang himno na nagbabanaag po ng ating paghiling ng presensya ng Diyos na Kanya pong katagpuin tayo sa ating pananambahang ito. Nawa ay kumilos ang Diyos sa pamamagitan ng mensahe ng awitin, sa salita ng Diyos na mababasa at sa pangangaral ng salita ng Diyos na ating maririnig. Awitin po natin ang Tagalog version ng Come Down Fount of Every Blessing. Bukal ng pagpapala. O bukal ng pagpapala, ihanda aking puso. Kahabagat mo't biyaya, dapat papurihan ko. Turuan ng mga awit, himig na makalangit. Sa pagkila mong pag-ibig, sa sa iyong biyaya, sisikaping mabuhay.
maghayaang ika'y aking layuan. Kunin mo ang aking puso, ingatan mong lubusan. Amen. Patuloy po tayong magpuri at magsamba sa Diyos sa pamamagitan ng pagbabasa ng kanyang salita, at nais ko pong tawagin ang isa nating kapatid, si kapatid na Kuya Manny, para basahin sa atin ang ating series ng pag-aaral ng pagbabasa ng salita ng Diyos. Magandang umaga mga kapatid. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat ng Sipanayas, chapter 2. At inaanyahan ko po ang lahat na tumayo. At tumayo at samahan niyo ako sa pagbasa ng aklat ng Sipanayas, chapter 2, verse 1. Sama-sama kayong pumarito at magtipon, o bansang walang kahiyan. Bago ang utos ay lumabas ang araw, ay dadaang parang ipa-ipa. Bago dumating sa inyo ang mabangis na galit ng Panginoon, bago dumating sa inyo ang araw ng puot ng Panginoon. Hanapin ninyo ang Panginoon, kayong lahat na mapagpakumbaba sa lupain na sumusunod sa Kanya, mga utos. Hanapin ninyo ang katuwiran, hanapin ninyo ang kapakumbabaan. Maaring kayo'y maitago sa araw ng puot ng Panginoon. Sapagkat ang gasa ay papabayaan at ang Askalon ay magigiba. Palalayasin ang mamamayan ng Asdod sa katanghaliang tapat at ang Ikron ay mabubunot. Kahabag-habag ang mga naninirahan sa baybayin ng dagat. Ikaw na bansa ng mga Karitiyo, ang salita ng Panginoon ay laban sa iyo. O Kanaan, lupain ng mga Pilistiyo, aking wawasakin ka hanggang maubos ang lahat ng mamamayan. At ikaw ay, o baybayin ng dagat, ay magiging pastulan, kaparangan para sa mga pastol, at mga kulungan para sa mga kawan. At ang baybayin ay magiging pag-aari ng nalabi sa sambahayan ni Juda, na iyon ay kanilang pagpapastulan, at sa mga bahay sa Askalon ay mahihiga sila sa gabi, sapagkat dadalawin sila ng Panginoon nilang Diyos. At ibabalik mula sa kanilang pagkabihag. Aking narinig ang panunuya ng Moab at ang paglalait ng mga anak ni Ammon. Kung paanong tinuya nila ang aking bayan, ay nagmalaki sila laban sa kanilang nasasakupan. Kaya't habang buhay ako, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, ng Diyos ng Israel, ang Moab ay magiging parang Sodoma, at ang mga anak ni Ammon ay parang Gomora, isang lupaing pag-aari ng mga dawag at tambakan ng asin, at isang pagkasira magpakailanman. Sila'y sasamsama ng nalabi sa aking bayan, at sila'y aangkinin ng nalabi sa aking bansa. Ito ang kanilang magiging kapalaran kapalit ng kanilang pagmamataas, sapagkat sila'y nanlibak at nagmalaki laban sa bayan ng Panginoon ng mga hukbo. Ang Panginoon ay magiging kakakilakilabot laban sa kanila. Oo, kanyang gugutumin ang lahat ng Diyos sa lupa, at sa kanya ay yuyukod bawat isa sa kanya-kanyang dako. Ang lahat ng pulo ng mga bansa, kayo rin o mga taga-Ethiopia, kayo'y papatayin sa pamagitan ng aking tabak. At ang kanyang inuunat ng kanyang kamay laban sa hilaga, at gigibain ang Assyria. At ang Ninive ay sisirain at tutuyuin gaya sa ilang, at ang mga bakahan ay ihiga sa gitna niyon. Lahat ng hayop ng mga bansa, ang pelikano at gayon din ang kwago, ay maninirahan sa kanyang mga kabisira. Ang kanilang tinig ay uhuni sa bintana, ang kasiraan ay darating sa mga pasukan, sapagkat ang kanyang mga yaring kahoy na asidro ay masisira. Ito ang masayang bayan na nanirahan tiwasay, na nagsasabi sa sarili, ako nga at walang iba liban sa akin. Siya ay naging wasak
naging dakong higaan para sa mababangis na hayop. Bawat dumaraan sa kanya ay sumusutsot at ikukumpas ang kanyang kamay. Maraming salamat sa pagkabasa ng salita ng Diyos. Maaari pa tayong tumayo. Umupo. Yeah, sige po, tuloy po kayo. Marami pong salamat. Again, we would like to recognize the presence of our visitors. No? Dumating po ang Madera family at ang pamilya Gulimlim. Magandang umaga po sa inyo lahat. Welcome. Sila po ay mga second timer na rin. No? Sila po yung naka-attend sa ating Gospel Hour a few months ago. At ngayon po ay sa ating morning worship service. Tayo po'y magpatuloy sa ating pagsamba sa Diyos at ngayon po'y tayo sasamba sa pamamagitan ng ating pagkakaloob at nais ko lamang pong banggitin ang binabanggit po sa Kawikaan, Kabanatang 3, talatang 9 hanggang 10. Sabi po sa Proverbs chapter 3 verse 9 to 10, parangalan mo ang Panginoon mula sa iyong mga kayamanan at sa mga unang bunga ng iyong mga ani. Sa gayoy mapupuno ng sagana ang imbakan at aapaw ng bagong alak ang iyong mga sisidlan. So makikita po natin na ang Diyos ang nagpapala sa atin at tayo po ay may pagkakataon na magbalik ng mga pagpapalang ito para po sa gawain ng Panginoon at para sa kapurihan ng Kanyang pangalan. Atin pong ipanalangin ang kaloob na ito para po sa umagang ito. Aming Panginoon at mga kapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat kami na Ikaw ang nagmamay-ari ng lahat ng bagay at Ikaw, O Diyos, ang nagbigay sa amin ng buhay at kalakasan upang matugunan ang aming mga pangangailangan at pang-araw-araw na gawain. At Ikaw rin, O Diyos, ang nagtatakda na kami ay sumamba sa pamamagitan ng aming mga buhay, kalakasan at kaloob at mga tinatangkilik. Tanggapin mo nawa, O Diyos, ang pananambahang ito para po sa kapurihan ng iyong pangalan, sa kasusulong at ikalaganap ng iyong kaharian dito po sa aming nasasakupan. Tunay nga, nabigyan mo kami ng patuloy na pagpapala sa aming pang-araw-araw na buhay upang matugunan ang aming mga pangangailangan. Maging, O Diyos, ang pangangailangan ng iyong gawain sa pamamagitan ng iyong mga hinirang at ng iyong mga pinagpala. Sa iyong mataas na papurit pasalamat sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Para po sa ating scripture reading naman or scripture text na paliwanag po o gagawing mensahe para sa umagang ito ay samahan po niyo kong basahin ang Lucas, Kabanatang 11, talatang 1 hanggang 10. Luke chapter 19 verse 1 to 10. Siya'y pumasok at nagdaan sa Jericho at doon may isang lalaki na ang pangalan ay Sakeo. Siya'y isang punong maniningil ng buwis at mayaman. Nagsikap siyang makita kung sino si Jesus, subalit hindi magawa dahil sa karamihan ng mga tao at sapagkat siya'y pandak. Kaya't tumakbo siya sa unahan at umakyat sa puno ng sikomoro upang makita siya sapagkat siya'y daraan sa daanang iyon. At nang dumating si Jesus sa lugar na iyon, siya'y tumingala. At sinabi sa kanya, Sakeo, dali ka at bumaba ka, pagkat kailangan kong tumuloy sa bahay mo ngayon. Kaya't siya'y nagmadali, bumaba, at natuwa siyang tinanggap. Nang kanilang makita ito, ay nagbulong-bulungan silang lahat at nagsabing, siya'y pumasok upang maging panauhin ng isang taong makasalanan. Si Sakeo ay tumindig at sinabi sa Panginoon, Panginoon, ang kalahati ng aking pag-aari ay ibibigay ko sa mga dukha. At kung sa pamamagitan ng pamandaraya na may kinuha ako sa kanino mang tao, babayaran ko siya ng 4 na uli.
At sinabi sa kanya ni Jesus, dumating sa bahay na ito ngayon ang kaligtasan, sapagkat siya man ay anak din ni Abraham. Sapagkat ang anak ng tao ay dumating upang hanapin at iligtas ang nawawala. Dumako po tayo sa pangkalahatang panalangin at ating pong ilapit sa Diyos ang ating patuloy na pagtitipon, ang ating mga bisita, ang may kaarawan, maging ang ating mga viewers na nasa ibang lugar, sila Tatay Erning, Nanay Elijah, si Papa Roman, ang aking ama, ang ating pong mga viewers kahit po sa Australia at sa Canada and US. Tayo po'y dumako sa pangkalahatang panalangin. Patuloy po kaming sumasamba, O Diyos, at patuloy kaming ninuluwalhati ang iyong pangalan at dalangin po namin ang aming mga idadalhing pasalamat at papuri at kahilingan ay patuloy na makaabot sa iyong luklukan ng iyong awa. Kinikilala namin, O Diyos, ang aming karumihan, ang aming kaliitan, na kami hindi karapat-dapat na lumapit sa iyong mahabaging trono, subalit inadaan po namin ito sa pamamagitan ng iyong buktong na anak na si Kristo Jesus. Naway patuloy po kaming linisin ng kanyang banal na dugo kung kami ay patuloy na nagkasala. Kung kami may nagkamali at may kasalanan kami at kahit Panginoon, maging sa aming pagpunta rito sa gusaling ito, sa araw ng pananambahan, sa araw na kung saan ay nais naming sumamba, subalit sa hindi ka naming inaasahang panahon, pagkakataon ay kami nagkasala sa aming isip. Hindi namin kayang pigilan ang aming damdamin, ang aming kaisipan, ang aming mga pananalita. O Diyos, patawarin mo nawa kami upang walang maging hadlang sa aming pagtanggap ng iyong pabiyaya at pagpapala ng iyong mga salita na aming mapapakinggan sa pamamagitan ng iyong lingkod. Tinataas po namin, O Diyos, ang patuloy na gawain ng iglesia sa iba't ibang mga kaparaanan. Tinataas po namin, O Diyos, ang gawain sa aming buong maghapon. Tinataas namin, Panginoon, ang pagtitipon ng mga kababaihan at kalalakihan this coming Saturday. Maging sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan this week, O Diyos. Salamat po sa kanilang mga buhay at paglilingkod. Salamat din, Panginoong Diyos, sa patuloy po namin mga kapatiran at mga regular attenders na sa pamamagitan ng FB Live streaming ay dahan-dahan silang natutunton at nakikita ang aming pagtitipon. Naway dalangin po namin na kayo po ang patuloy na tumawag ng mga kaluluwang magtipon, O Diyos, sa gusaling ito. Tinataas din po namin sa iyo, O Diyos, sa umagang ito, ang aming tagapagsalita. Salamat po sa kanyang buhay. Salamat po sa kanyang paglilingkod at kanyang ministeryo. Tunay nga, Panginoon, na patuloy mo po siyang puspusin ng iyong banal na spirito at lalong-lalo na dinadalangin namin ang kanya pong kanilang napipintuhong pagbalik sa darating na Martes sa kanilang bansa. Dalangin po namin ang pag-iingat, ang traveling mercy at maging ang adjustment again ng kanyang body clock. Salamat po, O Diyos, sa 3 linggo na niloob mo na madalaw niya ang mga kapatirang iglesia at ang kasangkapanin siya, O Diyos, sa iba't ibang gawain, O Diyos, sa aming bansa. At patuloy po namin tinatagubilin ang kalusugan ng aming mahal na pastor, si Pastor Steve, at ang kanyang may bahay, si Ate Carol. Salamat din po, O Diyos, sa mga bisita namin na pinunlakan kami sa aming paanyaya. Mahal po namin sila at dalangin po namin na mapakain ang kanilang kaluluwa sa pamamagitan ng iyong salita. Ihanda, Panginoong Diyos, ang aming puso't kaisipan sa tugatog, sa climax of our worship na kung saan ikaw ay magsasalita sa pamamagitan ng iyong mga bukas na aklat ng iyong salita. Dalangin po namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Bago po natin marinig ang ating invited preacher for this morning, ay gusto ko muna po siyang ipakilala. Siya po ay si Pastor Steve Hochmeyer. So sa tunog pa lamang po, hindi na ho siya Pilipino. No? Pero by heart, siya po ay Pilipino sapagkat siya po ay naglaan ng kanyang buhay for 25 years. Pastor po siya at siya po ay nagsimula ng pioneering work sa Moonwalk Bible Community Church. At noong 2009, dahil po meron ng mga 3 pastor na Pilipino, siya po'y tinawag naman ang kanyang sending church sa Trinity Baptist Church sa Mont Vilnius, New Jersey. At ngayon po'y siya'y kasalukuyan nagpapastor doon kasama ng kasamahan niyang 5
elders. Subalit ang puso po ni Pastor Steve ay nasa Pilipinas pa rin. At kung magkaroon po kayong pagkakataon, mamaya kausapin niyo po siya. Huwag niyo lang po siyang kakausapin ng Cebuano. Ewan ko, marunong si Pastor. Pati lang. Hindi niyo maibebenta si Pastor Steve, no? Dahil siya po ay fluent sa Tagalog. Siya nga po ay binigyan ng mga Filipino pastors ng mockery na tinatawag na puting Pinoy. Bagamat siya po ay wala pong ni 1% ng dugo ng Pilipino ang tumanalagtay sa kanya, subalit sa kanyang puso, siya po ay isang Pilipino. So si Pastor Steve po ay niloob din po ng Panginoon na maging aking mentor sa Grace Ministerial Academy. Siya po ay aking naging mentor and teacher for the New Testament. At siya po ay isang mahusay na mangangaral at isang tapat na lingkod ng Diyos. Bago po nating marinig ang mensahe ng dadalhin ng kanyang lingkod, ay awitin po natin ang isang himno, What a Friend We Have in Jesus. Kay buting kaibigan, si Jesus kailan pa man, siya tayo ay tinutulungan at inaalalayan. O nagdarusa ating nararanasan, dahil di pinaubaya buhay natin sa Kanya. May pagsubok ba sa buhay, mga kabalisahan? Huwag tayo manlulupay-pay, Pangino'y lapitan. Natatanging kaibigan sa buhay ay karaman. Lahat nating kahinaan sa Kanya ay ibigay. Tayo ba'y may kabigatan, alalahanin? Panginoon ang kanlungan, sa Kanya'y alalahanin. Kaibigan may lumimot, sa Diyos tayo'y tumulong. Kay Jesus tayo pasakop, siya sa ating kukup. Amen. Ianda po natin ating puso't kaisipan sa dadalhing mensahe ng salita ng Diyos ni Pastor Steve Hochmeyer. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako'y nagagalak at nakabalik ako rito sa inyo sa neighborhood church. Dati akong nagsalita sa inyo doon sa kwarto sa taas, yung eskwelahan yata yun. Noon pa, sa maliit na kwarto na doon sa Libis Espina, matagal din akong bisita sa inyo. Pero matagal nang hindi ako nakabalik. So ngayon lang uli. Salamat sa Panginoon. Ang counting correction doon sa kwento ni Pastor Joel tungkol sa akin, 2018 kami tinawag na uli na bumalik sa US. So mula 2009 hanggang 2018, ang ginagawa ko, nagtuturo ko ng mga pastor at tumutulong ako sa mga church planting work ng Moonwalk Community Bible Church. At gaya ng sinabi niya, Pusong Pinoy, talagang malapit ang puso namin ni Carol sa buong Pilipinas at kami ay nagagalak at minsan nakakabalik din
para bumisita sa mga minamahal naming mga iglesia. Nabasa natin kanina sa aklat ni Lucas ang isang kwento, maaaring familiar sa iba, ang kwento tungkol sa isang taong pandak na curious siya. Gusto niyang makita kung sino talaga si Jesus. May kawikaan sa English na curiosity killed the cat. Pero kung tutusin, maganda rin ang isang klaseng curiosity. Kung gusto nyo makilala ang Panginoon, maganda yun. Kaya kung may mga bisita rito na pumasok dito para sana marinig ang salita ng Diyos. Ano bang mensahe ng Biblia? Maganda yun. Sana masagot din ang inyong mga tanong at ang inyong curiosity ay masatisfy sa umagang ito. Tayo po ay manalangin at hilingin natin muli ang tulong ng Panginoon sa ating pag-aaral sa Kanyang salita. Naway gamitin niya ang oras na ito sa bawat isa sa atin. Tayo po ay manalangin. Aming dakilang Diyos, muli kaming lumalapit sa inyong luklukan ng biyaya upang hilingin ang inyong tulong. Hindi kami umaasa sa tinig ng tao, sa isip ng tao, sa mga idea ng tao. Umaasa kami sa inyo, sa inyong salita, sa ginawa ni Jesus, sa mensahe ni Jesus, sa panawagan ni Jesus. Naway, tumawag din kayo ngayon sa mga tao, tungo sa inyo, tungo sa kaligtasan, tulad sa inyong ginawa sa buhay nitong si Zaccheo. Kumilos kayo sa aming kalagitnaan at sa inyong papuri, ngayon at magpakailan paman, sa ngalan ni Jesus. Amen. Itong kwentong nabasa natin tungkol sa isang taong pandak, nakakatuwa talaga kasi ang mahalaga dito, hindi yung taong yan, pandak siya, curious siya, gusto niyang makilala si Jesus, gusto niyang makita. Siguro narinig niya mga kwento tungkol kay Jesus na meron siyang pinapagaling at gusto niyang makita siguro ang himala kung anong mangyayari, anong klaseng taong ito. Marami siyang narinig. Alam nyo, nung pumasok si Jesus sa Jericho, meron siyang pinagaling na bulag. Si Bartimeo. Baka nakarating din kay Zaccheo yung kwentong yun. Sino tong si Jesus? Gusto niyang makita. Kaso, pandak siya. Anong gagawin niya? Daming tao. Siguro kung may mga medyo maiksing tao rito, naranasan ni Zaccheo. Ano ba? Hindi ko gusto makita. Mga taong, hindi ko makita. Tumakbo siya sa unahan, umakit sa puno. Sipin natin, isang taong mayaman, siguro nakabarong siya. Maayos yung pananamit niya. Umakyat pa sa puno. No? Pambihira yan. Di mo makikita siguro yung mga araneta, yung mga taong mayaman, akyat sa puno. Isipin nyo, may nangyari sa kanya? Ano bang diferensya niyan? Umakyat siya sa puno kasi gustong-gusto niyang makita kung sino si Jesus. Mga iba umakyat tayo rito, pero madali lang, may hagdan. Para sana may ganun ding hangad. Gusto kong makilala si Jesus. Isipin natin ang panawagan ni Jesus sa kanya, may mga bagay na dapat nating pansinin dito sa nangyari. Hindi yung ginawa ni Zaccheo, maaaring curious tayo dyan. Bakit, anong klaseng tao yan? Pero mas mahalaga ang ginawa ni Jesus. Ang panawagan ni Jesus sa kanya. Isipin natin ang mga 8 bagay tungkol doon sa panawagan ni Jesus sa kanya. Meron akong babanggitin. Ito'y isang mabiyayang panawagan. Ito'y isang personal na panawagan. Ito'y isang urgent, ibig sabihin na talagang importanteng panawagan. Ito'y isang humbling, pinaba si Zaccheo sa panawagan ni Jesus. Ito'y isang panawagan na may pag-ibig. It's a loving call. Ito'y isang panawagan na may mahabang hanggang walang hanggang kung tutusin. Ito'y isang panawagan na determinado, mabisa, at sa huli, ito'y panawagan na may bunga. So, 8 bagay yan, mahabang outline, Pero mahalaga ang bawat isa. Isipin natin sa umpisa, ito'y isang panawagang mabiyaya. Anong klaseng tao si
Zaccheo. Basahin natin uli ang sinabi dito tungkol sa kanya. Doon may isang lalaki na ang pangalan ay Zaccheo. Siya ay isang punong maniningil ng buwis at mayaman. Yung mga maikling salitang yon, maraming sinasabi tungkol kay Zaccheo. Isang punong maniningil ng buwis. Well, nung panahong yon, isipin natin, ang Israel ay nasa ilalim ng paghahari ng Roma. At ang buwis na kinukolekta nila doon ay napupunta sa ibang bansa, sa ibang gobyerno. Hindi yung kanilang sariling hari ang nungongolekta ng mga buwis na yan, kung hindi mga dayuhan na pupunta sa Roma. At ang mga maniningil ng buwis na yan, mga trador, no? Sa kanilang sariling bayan. Pero ba't nila ginawa yun? Kasi sila yung mayaman sa pangungolekta ng buwis. So halimbawa, may quota sila. Ikaw, sa lugar na Jericho, dapat mongolekta kayo ng 10 milyon. Oh, may quota sila. Kung sobra naman ang kunin nila, saan pupunta? Sa bulsa nila. Meron pa tayong empleyado ng BIR dito? Wala, ha? Okay. So, walang matatamaan. Pero alam natin, sa BIR si Zaccheo, corrupt. Meron siyang binubusa doon sa kanyang kinukolekta sa mga taong bayan. Hindi ko sinasabing lahat ng BIR ganun, ha? Huwag niyong isumbong ako sa gobyerno. Baka sipain ako dito. Pero hindi lang yun, mga trader sa bayan, yun, marami na siyang pera. Saan gagamitin? Ito, ayaw sumama sa kanya mga ibang tao sa bayan kasi trader yan, ayaw kong sumama dyan. Gaya ng sinabi nila, si Jesus, naging panuhin ng isang taong masama. Ayaw nilang sumama ron. So, saan niya gagamitin ang kanyang pera? Di siyempre, mga bisyo. Siguro may mga babae siya, may alak, kung ano-ano ang mga bisyo niyan. Kaya nila sinabi, taong masama yan. Siya ay maniningil ng buwis. Tingnan natin ulit, hindi lang maniningil ng buwis, sinabing siya'y punong mananingil ng buwis. Ibig sabihin, siyang chief of station, kumbaga. So lahat ng tao sa ilalim niya, meron din silang kinukuha, may porsyento siya. So siyempre mayaman ito. Marami siyang pera, maraming bisyo. Now, itong punto ko. Si Jesus, sa buong bayan ng Jericho, dumadaan siya roon. Pinagaling niya si Bartimeo, niligtas si Bartimeo. Pero maraming tao sa Jericho, maraming medyo matangkad, maraming may mga bata, baka mayroon ding batang umakyat sa puno. Alam niyo, nung bata pa ako, mahilig din akong umakyat sa puno. Baka isa ako ron. Kasi mga ibang bata, hindi nakakakita si Jesus, baka umakyat din doon kasama niya. Pero sino sa lahat ng mga taong nandun ang tinawag ni Jesus? Itong si Zaccheo. Baka kung tanungin natin ang mga taong bayan, sa palagay niyo, sino ang pinakamasamang tao rito sa Jericho? Baka siyang turuan. Pinakamasama. Sabi, grabe tong si Zaccheo. Si Jesus pa siya sumama ron. Bakit nga? Kasi mabiyaya talaga si Jesus. Kumbaga, specialty niya, iligtas yung pinakagrabe. Si Saul, si Pablo. Sabi niya, ako ang pinakagrabing makasalanan. Ako ay biniyayaan ng Panginoon. Si Zaccheo din. Siya, sa lahat ng mga tao ron, siya ang tinawag ni Jesus. Nakikita natin dito ang biyaya, ang habag, ang awa ni Jesus sa mga taong masama. Desperado ang kanyang kalagayan. Kung ikaw, halimbawa, sabihin nyo, piliin nyo sa lahat ng tao ron sa Jericho, sino ang pinaka most likely posibleng maligtas?
Siyang huli siguro. Hindi siya yun. Sasabihin ng mga tao, walang pag-asa yan. Marumi yan. Masamang tao yan. Walang pag-asa. Baka meron din akong kinakausap dito na inisip nyo, ay wala akong pag-asa sa Diyos. Ang Diyos galit sa akin. Masama ako talaga. Sa nagawa ko, posibleng maligtas ako. Katulad ka ni Zacchaeus. May pag-asa si Zacchaeus kasi ang ating Panginoon si Yesu Kristo ay mabiyaya. Tinawag niya itong taong masama. Karapat dapat, huwag nating isipin, may katiting na kabutihan sa puso ni Zacchaeus kaya siya tinawag. Wala. Gaya ng sinabi ni Pablo, walang mabuti, wala kahit isa. Lahat ay nakagawa ng masama, lahat mga sinungaling, lahat kung sa ating sarili, walang pag-asa. So baka isipin nyo, well, hindi ako katulad kay Zacchaeus, ako ay taong mabuti, ako ay taong mabait. Yun, kinausap ko kanina, yung mga taong inaakala nyo wala kayong pag-asa. Ngayon, kinakausap ko din ang mga taong akala nyo mabuti kayo. Kung tutusin, lahat tayo ay karapat dapat sa impyerno tulad kay Zacchaeus. Gaya ng sinabi ng Panginoon, walang mabuti, wala kahit isa. Pastor, ikaw, kasama. Pati pastor, kailangan namin ng biyaya ng Diyos. Lahat ng mga tao. So yun ang unang bagay na dapat nating pansinin dito sa panawagan ni Jesus. Ito ay isang mabiyayang panawagan. Pangalawa, ito ay isang personal na panawagan. Right? Dumadaan si Jesus sa bayan. Daming tao roon. Tapos, gaya ng sinabi dito, nang dumating si Jesus sa lugar na iyon, siya'y tumingala. Oh, may tao sa puno. Anong ginawa ni Jesus? Tumawag sa kanya sa pangalan. Zacchaeus. Paano niya nalaman ang pangalan noon? May nagsumbong sa kanya. Alam mo, yung taong dyan, yung taong sa puno, masamang tao. Walang nagsumbong sa kanya. Kilala din, kung tutusin, kung sino kayo dyan, alam ni Jesus ang lahat tungkol sa iyo. Wala tayong may itago kay Jesus. Siya'y Diyos na makapangyarihan. Nakita niya si Zacchaeus doon sa puno, tinawag niya, Zacchaeus. Personal. Personal. Now, aminin ko sa inyo, hindi ko narinig ang tinig ni Jesus nung ako'y naligtas. Wala dito. I'm sure, I can guarantee, wala dito ang nakarinig ng tinig ni Jesus nung sila'y sumagot sa kanyang panawagan. Pero, kahit na masasabi natin, hindi natin narinig sa ating tenga yung panawagan niya sa ating pangalan, Stephen, halika. Walang ganoon. Pero at the same time, personal pa rin ang panawagan ni Jesus sa kanyang mga tao. Halimbawa, may mga tao nag-a-attend ng meeting na ganito. Yung isa nakaupo dyan, sinasabi niya, ang haba, nakakainis. Bakit ako inanyaan dito? Isang Amerikano, nagsasalita ng Tagalog. Ano ba yan? Tapos, yung katabi niya, natatamaan. Kumbaga, Diyos mismo ang kumakausap. Bakit ganun? Naranasan niyo ba yun? Nakaupo kayo sa isang meeting, parang may nagbulong sa tenga ng pastor kung sino ka. Tapos, alam niya lahat tungkol sa iyo. Paano nangyari yan? Hindi niya alam. Pero ang Diyos, tumatawag. Personal pa rin. Di ba mga kapatid dito? Nung narinig niyong tinig ng Ebanghelyo, parang ikaw mismo ang kinausap. Alala ko pa, nung ako'y naligtas, parang Diyos ang kumakausap sa akin. Hindi naman tinig ang narinig, siyempre. Pero yung salita niya, nagkaroon ng halaga, ng bigat. Personal pa rin ang panawagan ng Diyos. So, ang point ko rito, kung sino ka dyan, alam nyo,
itong kwento tungkol kay Jesus, hindi lang kwento like, parang ordinaryo lang. Salita ng Diyos. Kumakausap din si Jesus sa inyo. Halika kayo. Halika kayo. Personal ang panawagan ni Jesus. Ikatlong bagay na ating pansinin dito, ito ay isang urgent, mahalagang panawagan. Importanteng panawagan. Pansinin natin uli ang sinabi ni Jesus sa kanya, Zacchaeus, dali! Dali ka at bumaba ka. Dali ka. Urgent. Hindi niya sinabi, Zacchaeus, pag-isipan mo ito, ha? Baka sakali sa susunod, punta ka sa akin. Piliin mo ang oras mo. Kung kailan mo gusto, bahala ka. Ganun bang panawagan ni Jesus sa kanya? Sabi niya, dali! Dali! Baba ka na ngayon. Today! Sa araw na ito, pupunta ko sa bahay mo. Now, anong punto ko dyan? Kasi, minsan nadidinig natin ang salita ng Diyos. Nandito kayo. Buti naman. Nasa lugar na ito para pakinggan ang kanyang mensahe. Pero alam nyo, pag uwi nyo, baka sabihin nyo, siguro susunod. Pag-isipan ko muna ito. Kung may oras ako, alam nyo, meron akong kinausap doon sa moonwalk ito, na may edad na siya, pero may trabaho pa. Ang sinabi niya sa akin, sige pastor, pag-retired na ako, magme-member ako sa inyo. Well, hindi siya ligtas eh. Hindi niya nakilalang Panginoon. Sinabi niya, pag-retired na, pag matanda na, at saka na lang. Alam niyo, itong tao, nag-retire, tuloy pa rin yung bisyo niya, tuloy pa rin yung ugali niya, kayabangan niya, kasi mayabang yung taong yun. Never. Siyempre, gusto kong maligtas yun. Pero sabi niya, tsaka na lang. Patay na siya. Wala na. Alam niyo mga kabataan, hindi lang matanda ang namamatay. Isang friend ko sa US noon, kaklase ko nung nag-aral ko sa ministry, lumaki siya sa farm, sa bukid. Isang friend niya, nagda-drive ng tractor sa kanilang farm, bumaliktad yung tractor, namatay siya sa ilalim. Yung friend ko, sabi niya, kung ako yun, saan ako pupunta? Ako ipupunta sa impyerno. Kaya nag-isip siya, nagising siya, nagtiwala sa Panginoon nung time na yun. Kasi yung friend niya, wala na. Kayo mismo, huwag niyong isipin, paglaki ko, next year, pagka-graduate ko, kung may trabaho na ako, huwag niyong isipin yun. Urgent ito. Dali! Huwag niyong hintayin ng anumang bagay. Kinabukasan. Walang guarantee ang kinabukasan. Urgent ito. Ngayon na. Dali! Lapit kayo kay Jesus. Ika-apat na bagay. Ito ay isang panawagan na nakakapagpagumbaba. Well, of course, nung sinabi ni Jesus, dali, baba ka, edi siyempre sa puno ka bumaba. Pero, sabihin natin larawan yan, picture, na kung sino man ang lumapit kay Jesus, kailangang ibabang sarili. Picture lang yan. Hindi ko sinasabing yan ng literal na ibig sabihin, kasi bumaba siya ng puno. Pero kung tayo lumapit kay Jesus, kailangan ding bumaba. Kasi walang taong mayabang ang papasok sa langit. Sinabi ng Diyos sa Santiago 5:5, ang Diyos ay kumukontra, lumalaban sa mga mayayabang, pero ang pabor niya ay nasa mga nagpapakumbaba. Huwag natin isipin na ako'y isang taong mabuti, ako'y taong mabait, maliligtas ako dahil, siyempre, matutuwa ang Diyos kung ako'y pumasok sa langit. Sasabihin niya, congratulations, ikaw ay nakapasok. Walang ganun eh. Sinabi ni Pablo, sa biyaya kayo maliligtas, sa pamagitan ng pananampalataya, hindi sa gawa.
upang walang sino mang magmamalaki. That no one should boast. Hindi sa pamagitan ng gawa mo. Walang pwedeng purihin ang sarili o pagdating sa langit. Ang Diyos lang ang pupurihin. Bakit? Kasi ang kaligtasan hindi sa gawa natin, kung hindi sa gawa ni Hesus Kristo sa krus ng Kalbaryo. Siya ang namatay upang bayaran ang utang ng kasalanan. Siyang namuhay ng matuwid na walang dungis ng kasalanan. Kailangan natin si Jesus. Itong si Zaccheo bumaba sa sinabi ni Jesus. At kung tutusin, makita din natin, binaba niya ang sarili niya. Darating din tayo dyan. It's a humbling call. Alam nyo, mga ibang tao, meron akong kinausap noon sa Moonwalk. Nag-door to door kami, meron kaming kausap doon. Sinabi niya, ay ako ay mabuting tao. Ayaw niyang tanggapin na makasalanan siya. Tapos lumabas na yung bahay kung saan siya tumitira, inaaway ng magkakapatid kasi mana yan ng mga magulang. Inaaway. Sabi ko, akala ko mabuting tao kayo. Bakit inaaway niyong mga minamana niyo, mga mana niyo sa magulang? Wala sa sagot. Ito'y hadlang sa marami. Kala nila mabuti sila, kaya ayaw silang lumapit kay Jesus. Anong sinabi ni Jesus? Ako'y pumunta rito upang iligtas ang mga taong wala. Mga taong masama. Ang mga makasalanan. Kaya aminin natin, ibaba natin ang ating sarili. Pang-5, ito isang panawagang may pag-ibig. Panawagang may pag-ibig. Tingnan natin uli ang sinabi ni Jesus. Zaccheo, dali ka at bumaba ka sapagkat kailangan ako'y tumuloy sa bahay mo. Ngayon, tumuloy, manatili sa bahay mo. Sa bahay ninyo. Di, Jesus. Isipin natin ang sagot ng mga taong bayan. Sabi niya, siya'y naging dayuhan ng isang taong masama. Dayuhan siya. Ibig sabihin, doon siya tumuloy sa tahanan ni Zaccheo. Hindi siya nanatili sa labas. Di, ayaw kong pumasok dyan. Di, dyan ka. Sige, ililigtas kita, pero dyan ka. Ayaw kong lumapit. Si Jesus, kung iligtas niyang isang tao, nananahan siya, kasama niya, of course, isang gabi lang yun, o isang araw lang yun, doon sa tahanan ni Zaccheo, mismo physically. Pero anong sinabi ni Jesus? Let's look sa John chapter, mga ilang talata rito. It's a loving call, fellowship. John chapter 14. Actually, dumarako din tayo sa susunod na punto. Enduring call. Nananahan si Jesus kasama niya. It's a loving call. Sumama siya. It's an enduring call. Nagpapatuloy. Hindi lang ito saglit lang. John chapter 14, verse 16. Ganito ang sinabi ni Jesus doon. At hingin ako sa Ama, at ko'y bibigyan niya ng isa pang mga alyo, upang makasama ninyo siya magpakailanman. Ito ang espiritu ng katotohanan na hindi kayang tanggapin ng sanlibutan sapagkat siya'y hindi nito nakikita o nakikilala man. Siya'y nakikilala ninyo sapagkat siya'y nananatiling kasama ninyo at siya'y ay mapapasa inyo. Ang sinabi niya sa umpisa ng chapter na ito, hindi lang habang buhay kasama ng kanyang mga tao si Jesus. Sinabi niya rito, huwag mabagabag ang inyong puso, sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya rin naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Kung hindi gayon, sasabihin ko sa inyo na ako'y paparoon upang ihanda ko ang lugar para sa inyo. Isipin natin, hindi lang ngayon sa buhay na ito, kasama ko si Jesus. Magpakailan pa man, may tahanan ako sa langit. Kasama niya. It is an enduring call, a loving call. Kasama ko siya. Enduring call. Magpakailan pa man ito. Kaligtasan ng walang buhay ng walang hanggan. Maganda yung panawagan ni Jesus.
Dalawa pang bagay na dapat nating pansinin. Ito ay isang mabisang panawagan, determinadong panawagan. Tingnan natin ulit ang sinabi ni Jesus kay Zaccheo. Sinabi niya, Zaccheo, dali ka at bumaba ka sapagkat kailangan ako'y tumuloy sa bahay mo ngayon. Kailangan, sabi niya. Kailangan. Dapat. Itong word na sinabi niyang kailangan, hindi ito na, ito, parang meron akong nararamdaman sa loob ko na naudyok sa akin na gawin ito. Hindi. Kailangan ito. Mangyayari ito. Dapat mangyari ito. Kasi kung tawagan ni Jesus ang isang tao, may katiyakan yon. It is an effectual, mabisang panawagan yan. Tinawag niya si Zaccheo. Anong ginawa ni Zaccheo? Nag-isip si Zaccheo, baka sakali sa susunod, pag-isipan ko pa, ewan ko lang. O di kaya, alam niyo, tulad sa mga Pinoy, baka niya sasabihin, sige po, Panginoon, I'll try my best. Pagsisikapan ko. Pero matagal na kami dito sa Pilipinas. Kung sabihin ng isang taong inanyayahan namin, sige, gusto namin mag-church kasama namin. Ang sagot, I'll try my best. Anong ibig sabihin? Huwag mong pag-asaan, ano? Malamang hindi mangyayari yan. Hindi ganon si Zaccheo. Hindi niya sinabi, I'll try my best. Sisikapin ko. Pumunta siya. Bumaba ka agad. Sumagot sa panawagan ni Jesus, mabisa yung panawagan ni Jesus. It is effectual. Yung tinatawag ni Jesus, talagang lumalapit. Gaya ng sinabi ni Jesus sa John 6:37, lahat ng binigay ng Ama sa akin, tiyak, nalalapit sa akin. Tiyak na pupunta sa akin. All the Father has given me will come to me. Sigurado yon. Kaya itong nagbibigay ng pag-asa sa aming mga preacher, na alam namin, mabisa ang panawagan ni Jesus. Tiyak na may lalapit sa Kanya. Siguradong sasagutin ng bawat isang tunay na tinatawag niya. Mabisa, yun. So, ikaw, ano bang hinihintay? Mahina ako. Siya'y makapangyarihan. Kung marinig niyong tinig niya, kailangan. At bakit hindi? Tanong ko sa bawat isa. Anong hinihintay? Sana meron akong marinig na tinig na literal. Sana meron akong maramdamang parang biglang sasabog sa puso. Ako? Huwag niyong hintayin yun. Ngayon, sa salita ng Diyos, tinatawag ang bawat isa rito. Lumapit kayo. Dali! Kailangan! Baba kayo. Lumapit kay Jesus. Last thing na dapat nating pansinin dito sa panawagan kay Zaccheo, balik tayo dito. Ito ay nagkabunga. It's a fruitful call. Alright, so anong nangyari? Kaya siya'y nagmadali. Bumaba. At natutuwa siyang tinanggap. Ano pa? Si Zaccheo ay tumindig at sinabi sa Panginoon, Panginoon, ang kalahati ng aking mga pag-aari ay ibinibigay ko sa mga dukha. At kung sa pamamagitan ng pandaraya ay may kinuha ako sa kanino mang tao, babayaran ko siya ng 4 na ulit. Tinanggap niya si Jesus, he received him, nagmadali, bumaba, at ano ba ang nakikita natin sa kanyang ginawa doon sa pera? Kalahati ng pag-aari niya, pinamigay niya. Now, bakit siya naging maniningil ng buwis? Inisip natin yun kanina, no? Kasi may pera yun. Kahit na maging parang outcast siya sa lipunan, mahal niyang pera. Gustong-gusto niyang pera. Sa ating panahon, di ba, may mga taong ganyan? Pera. I-invite sa church. Buti nandito kayo. Mga iba, i-invite nyo. Kailangan magsumikap kasi Sunday. Doon ako kumikita ng malaki. Pera ang minamahal.
Perang hinahabol. Perang hinahanap. Isipin natin, itong tao, malaki ang pera niya, anong ginawa niya? Halimbawa, ikaw si Elon Musk. Bilyong-bilyon ng pera mo. Bakit? Satisfied si Elon Musk sa pera niya? Sige pa rin. Si Trump. Pasensya na kayo, binabanggit ko mga tao sa lugar namin. Ayong may matamaan dito. Satisfied siya sa pera niya? Hindi. Halimbawa, yung picture ni Donald Trump, nakangiti ba siya? Nakasimangot lagi. May pera pero hindi masaya. Itong si Zacchaeus, pinamigay niya ang pera niya. Kalahati sa mga dukha. Yung mga dinaya niya, binabayaran niya ng ika-4 na ulit. 4 times. Ubus kaya ang pera niya doon? Kasi yung pera niya galing sa mga pandaraya. Baka malapit nang maubos. Worried siya. Baka maubusan ako ng pera. Anong mangyayari kapag retired? Hindi niya inisip yun. Malungkot na siya ngayon. Ay, yung pera ko, ubos na yung pera. Hindi. Natutuwa siya. Tingnan natin. Siya'y bumaba at natutuwa siyang tinanggap. Ano bang nakikita natin sa kanya? Malaking pagbabago. Pagsisisi sa kanyang kasalanan ng pagmamahal sa pera. Pagbabago galing sa kanyang loob? Hindi. Galing sa Diyos. Kasi kung sino ang tinatawag ni Jesus, binabago niya. Kung sino man, kaya ng sinabi ni Pablo, kung sino man ang naka-Jesus, siya'y bagong nilalang. Nakikita natin kay Zacchaeus. Malakas, mabunga ang panawagan ni Jesus. Kung sino man ang nagsasabing, Kristiyano ako, naniniwala ko kay Jesus, walang pagbabago. Tulad noon dati, maraming bisyo. Hindi totoo. Kasi kung sino man ang inililigtas ni Jesus, binabago niya ang buhay. Now, alam nyo, mga ibang tao inisip nila, kung maging Kristiyano ka, maraming mawawala sa iyo. Ito, isipin niya, pera niya, binigay niya. Mahirap maging Kristiyano. Mahirap magtiwala kay Jesus. Mahirap sumunod kay Jesus kasi maraming mawawala. Ganun ba si Zacchaeus? Lungkot? Namimiss niyang pera? Namimiss niyang bisyo? Hindi. Tanungin niyo siya, Mr. Zacchaeus, nandyan siya, tanda. Mr. Zacchaeus, anong buhay mo ngayon? Masaya mo malungkot? Ang saya! Kasi pinatawad na ako ni Jesus. Tinanggap ko ni Jesus. Ako'y kasama na ngayon ni Jesus. Mas mabuti ang buhay ko ngayon. Tuwang-tuwa ako kasi dati akong ligaw. Dati akong wala. Dati akong miserable. Kahit na marami akong pera. Baliwala yun. Ngayon, alam ko, may tahanan ako sa langit magpakailanman. May tagapagligtas ako magpakailanman. Kasama ko si Jesus. At hindi lang yun. Kasamahan ng mga mananampalataya. May pamilya akong malaki. Dati akong tinaboy ng lipunan. Ngayon, maraming nagmamahal sa akin. Marami akong kapatid kay Kristo Jesus. Hindi miserable ang buhay Kristiyano. Hindi ito yung, tinawag ako ni Jesus, di sige, pumunta ako. Hindi. Tinanggap niyang may kagalakan. At sana, yun ang mangyari ngayon. Sa pagtatapos ng ating mensahe ngayon, yun yung 8 bagay na nakita. Ito'y panawagang mabiyaya, panawagang personal, panawagang urgent, importante, panawagang nagpapakumbaba, humbling. Ito'y isang panawagang may pag-ibig. Ito'y isang panawagang enduring, nananatili. Isang panawagang mabisa, panawagang mabunga. Well, sana meron akong kinakausap dito. Isipin natin, yung mga mayabang, hindi ako mayabang. Alam niyo, mga taong mayabang, ayaw nilang aminin na meron silang ganoon. Kasi mayabang. Aminin natin
Ugat sa atin lahat ang kayabangan. Bumaba kayo, tulad kay Zaccheo. Ibaba niyo ang inyong sarili. Aminin niyo ang inyong kasalanan. I-confess niyo sa Panginoon. Kasi pangako ng Diyos, kung sino naman ang umamin ng kasalanan, whoever confesses his sin, matapat siya at matuwid upang patawarin ang kasalanan at linisin ang lahat. Matuwid ang ating Panginoon. Mabait ang Panginoon. Ibaba niyo ang inyong sarili. Ang isang taong naghihintay, siguro paglaki ko, siguro pag-retired, wala kayong guarantee ng kinabukasan. Gaya ng sinabi ni Jesus kay Zaccheo, madali, dali. Ngayon na, anong hinihintay? Kung ang kaligtasan ay pagpapala, bakit nyo hihintayin ang pagpapala sa susunod? Huwag kayong maghantay pa. Pangatlong gusto kong kausapin ng mga taong walang pag-asa. Sinasabi nyo, ay naku, duka talaga ako, wala akong pag-asa dito sa lupa. Itong si Zaccheo. Kung may taong walang pag-asa sa kaligtasan, siya yun. May attender kami dati sa Moonwalk. Pagdating niya sa Bible study pa lang, hindi pa church ha. Way back 1980s pa ito. Pagdating niya sa amin, may sigarilyo siya dito sa bulsa, isang taong talagang mukhang macho. Sabi ko, hindi to babalik. Sa loob ko ha. Sabi ko, walang pag-asa yan. Parang, siyempre, in-entertain ko siya, pero sa loob-loob ko, sinasabi ko, mukhang hindi posible. Naligtas siya. Isa siya sa mga founding member ng Moonwalk Community Bible Church. Nasa Panginoon na siya. Kinuha na siya ng Panginoon. Pero faithful siya. Matagal na panahon, nagpatuloy. Isang member namin. Kaya, huwag niyong isipin, ako wala akong pag-asa dyan. Imposible. Huwag din nating isipin, mga pastor, mga miyembro dito, yung taong yan, walang pag-asa yan. Kasi, kung sino man, si Zaccheo, makasalanan, matindi ang buhay niyan, grabe. Siya pa ang tinawag ni Jesus. Kaya huwag mong isipin, walang pag-asa sa akin. Sa iyong sarili, walang pag-asa. Pero kay Kristo Jesus, may pag-asa. Siyang namatay. Siyang nagbigay ng buhay niya. Alang-alang sa mga makasalanan. Siyang namuhay ng matuwid. Siyang umakyat na sa langit. Siyang nananalangin para sa mga tao niya. Tinatawag niya sa pamamagitan ng Ebanghelyo ang bawat isa na nandito ngayong umaga. Sana, dali! Baba kayo! Sumama na din kayo kay Jesus. Let's pray. Salamat, O Diyos, sa inyong biyaya, makapangyarihang biyaya. Kumilos kayo sa aming kaligitnaan. Gamitin niyo ang kwento tungkol kay Zaccheo. Ang inyong panawagan kay Zaccheo, gawin niyo din ngayon sa mga taong nandito. Marinig nila, hindi sa tenga, kung hindi sa puso, ang inyong tinig, ang inyong tawag. Ito ang aming hiling sa ngalan ni Jesus. Amen. Salamat, Pastor, sa mapanghamong mensahe sa umagang ito. At nawa ay patuloy tayong magbulay-bulay sa ating mga sarili patungkol sa katotohanan na ating narinig sa ating kalagitnaan. Bilang tugon sa ating narinig na mensahe, ating awitin ang isang himno na mabiyaya, Amazing Grace. No? Ito ay biyaya ng Diyos na tumubos sa atin, na isa sa mga binigyang diin ng ating tagapagsalita. Tumayo po tayong lahat para sa huling awiting ito. Biyaya ng Diyos ang tumubos sa akin ay kumugkop. Hinanap niya akong sasalay na ligaw. Iniligtas na
tunay. Dahil sa biyaya niyang banal, takot ko ay naparam. Anong laking galak ang sumapuso ko nang pasakop kay Hesto. Biyaya ang sa'kin nagligtas sa panganib at hirap. Biyaya din ng Diyos ang siyang maghahatid sa akin doon sa langit. Biyaya nasa langit na at Diyos ay sinasamba. Biyaya niyang wagas ang isa-sa-isay doon magpakailanman. Awitin po natin ang doxology sa ating pagtatapos. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. At ngayon, tanggapin natin ang pagpapala ng Diyos, ang pag-ibig na pinamalas ni Kristo Jesus ng kanyang iligtas si Zacchaeus at kanyang iligtas ang sino mang kanyang tinatawag, isang mababiyayang pagtawag, isang mabisang pagtawag, isang dagli ang pagtawag, O Diyos, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus at maging sa banal na Espiritu na siyang mag-uudyok, manunumbat sa ating mga puso't kaisipan upang mamunga ang mensahe at ang salita ng Diyos na naitanim sa ating mga puso ngayon at sa muli nating pagkikita. Shalawa. Tayo po'y maupo sandali para sa ilang mga announcement at pagbati. Again, we would like to appreciate the presence of our visitors. Tunay nga po na nagpapasalamat kami na kayo po ay narito. Ang Ona family, ang Madera family, ang Gulimlim family, narito po. Ang Pacheco clan, nandito po. Marami pong salamat. May nakalimutan ba ako? Si Onji, at kanyang friend, nandito. Sino pa? Marami nakalimutan ko. Marami pong salamat sa inyong pong presensya. Si Joseph Cortez, at marami pang salamat. Si Mean, nakita ko sa likod, nagtatago pa. Maraming salamat sa inyo pong presensya. Sa mga first-timer at saka second-timer, again, ang TNC po ay bukas para po sa pananambahan at kung gusto po niyong sumama sa aming pananambahan, you are very much welcome. Ito po ay every Sunday, 10 o'clock hanggang 11:30 ng umaga. At sa hapon po ay meron po kaming gawain sa hapon. So, yan po ang aming mga papaalala. Again, para po sa mga TNC members, after lunch, we will have our prayer meeting. And then after prayer meeting, our afternoon service right after the prayer meeting. Sa amin po mga bisita, we would like to know you more. We have to have fellowship with you. Please stay po para po sa ating lunch fellowship. We provided some lunch for you. At you are very much welcome. Kung may tanong po kayo, si Pastor Steve po ay kausapin ninyo para sa paglilinaw ng inyong mga katanungan if ever meron po kayong katanungan. Magandang tanghali po sa inyo lahat. At again, sa pangalan po ng TNC, nagpapasalamat kami sa inyo pong presensya. Magandang umaga po sa inyo lahat.